Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang isang basahan? Yung pagkatapos mong gamitin para linisin ang lahat ng dumi sa buhay nila, ay itatapon ka na lang sa isang sulok kapag luma ka na? Ako, si Lola Corazon, at ito ang kwento ng aking buhay, kwento ng aking sakripisyo, at kwento ng aking pagbangon. Pakinggan niyo ako, dahil baka kwento niyo rin ito, ang gabing iyon. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabi na tinawag ako ng sarili kong anak, na walang kwenta sa loob ng sarili niyang pamamahay, sa harap ng kanyang asawa, sa harap ng mga taong hindi naman namin kaano-ano. Ang sakit, ang hiya, parang pinupunit ang dibdib ko. Hindi dahil sa galit ng ibang tao, kundi dahil ang mga salitang iyon ay nanggaling sa bibig ni Renato, ang anak na iniluwal ko, ang anak na pinalaki ko, ang anak na akala ko ay magiging sandalan ko sa aking pagtanda. Bumiyahe ako ng malayo. Mula pa sa probinsya ng Pangasinan, sakay ng bus na halos 6 na oras ang biyahe. Dala ang mabibigat na bag, puno ng mga pasalubong. May suman, may mangga, may mga paborito niyang kakanin noong bata pa siya. Pagod na pagod ako. Masakit ang aking mga tuhod. Pero baliwala ang lahat ng iyon dahil sa wakas, makikita ko na ang aking anak at ang aking mga apo. Pero nang bumukas ang pinto ng kanilang magandang bahay sa Taguig, hindi yakap ang sumalubong sa akin, hindi ngiti, kundi isang malamig na tingin. Tinanong niya ako, "Nay, anong ginagawa niyo rito? Sino ang nag-imbita sa inyo? Sino ang nag-imbita sa inyo?" Ang mga salitang iyon ay parang patalim. Tumagos sa puso ko. Wala akong utang na loob na hiningi sa kanya. Wala. Pero ang tratuhin kang parang isang estranghero, parang isang pulubi na kumakatok para manghingi ng limos sa sarili mong pamilya, iyon ang pinakamasakit na uri ng kahihiyan. Nakita ko ang tingin ng kanyang asawa, si Angelica, nakatayo sa likuran niya. May ngisi sa kanyang mga labi. Yung ngiting parang nagsasabing, "Wala kang lugar dito, matanda ka." Pinalayas nila ako. Sa gitna ng gabi, sabi nila, wala raw silang kwarto para sa akin. Umalis ako. Bitbit ang aking mga pasalubong na hindi man lang nila tinikman. Naglakad ako palayo, habang pumapatak ang ulan, kasabay ng pagpatak ng aking mga luha. Habang naglalakad ako palayo sa bahay na iyon, bumalik sa alaala ko ang lahat. Ang nakaraan. Sa loob ng 32 taon. Akala ko alam ko na ang ibig sabihin ng pagiging isang ina. Ako ang tinatawag nilang ilaw ng tahanan. Pero paano kung ang ilaw na iyon ay naubusan na ng langis at wala nang may gustong magdagdag pa? Pinalaki ko si Renato sa isang maliit na bahay sa probinsya. Wala kaming yaman noon. Maagang nawala ang kanyang ama. Kaya ako ang tumayong ama at ina. Nagtrabaho ako, hindi lang isa, kundi 2 trabaho. Sa umaga, nagtitinda ako sa palengke. Sa gabi, tumatanggap ako ng labada. Minsan, pumapasok pa ako bilang tagaluto sa mga handaan. Kapag may piyesta, lahat ng hirap, tiniis ko. Naalala ko pa, noong kolehiyo siya, gusto niyang mag-aral sa Maynila. Mahal ang matrikula, mahal ang upa sa dormitoryo. Kaya ano ang ginawa ko? Isinanla ko ang kaisa-isang lupa na pamana ng kanyang ama. Hindi ako kumakain ng masarap para lang maipadala ko sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Tuyo at kanin. Araw-araw para lang makakain siya ng manok sa Maynila. Kapag tumatawag siya noon, ang sabi niya, "Nay, huwag kayong mag-alala. Kapag nakatapos ako, babawi ako. Ibibigay ko sa inyo ang buhay na nararapat sa inyo." Naniwala ako. Ang tanga ko. Naniwala ako. Nang makatapos siya at maging successful sa kanyang trabaho sa tech company, ako ang pinakamayabang na nanay sa buong barangay. "Tingnan niyo ang anak ko," sabi ko sa lahat. Nasa Maynila na siya. Malaki ang sweldo. Noong ikinasal siya kay Angelica, 3 taon na ang nakakaraan. Tinanggap ko ang asawa niya ng buong puso. Kahit na minsan,
Nararamdaman kong hindi totoo ang mga ngiti ni Angelica. Binaliwala ko iyon. Sabi ko sa sarili ko, baka nag-iisip lang ako ng masama. Dumating ang mga apo ko. Si Luningning, na 5 taong gulang na ngayon, at ang bunsong si Junjun, 1 taon at kalahati. Akala ko, kumpleto na ang buhay ko. Pero unti-unti, nagbago ang lahat. Ang mga tawag sa telepono. Dumalang, dati. Linggo-linggo kaming nag-uusap. Pagkatapos, naging buwan-buwan. Hanggang sa naging mga text na lang. Busy ako, Nay. May sakit ang bata, Nay. May meeting ako, Nay. Nagliligpit kami ng bahay, Nay. Puro dahilan. Puro excuse. Ang huling beses na nakita ko ang mga apo ko ay 6 na buwan na ang nakakaraan. 6 na buwan. Isipin niyo iyon. Anong klasing lola ang tinitiis na hindi makita ang kanyang mga apo ng kalahating taon? Sinubukan kong mag-video call, pero laging putol. Laging nagmamadali. Parang istorbo ako sa buhay nila. Parang ako yung background noise na gusto nilang patayin. Nararamdaman ko iyon. Yung kutob ng isang ina na gumigising sa iyo ng 3:00 ng madaling araw. Yung pakiramdam na may mali, may hindi tama. Kaya ako lumuwas ng Maynila. Gusto ko lang naman silang makita. Gusto ko lang maramdaman na pamilya pa rin kami. Pero ang sukli nila sa akin? Ang sukli sa lahat ng sakripisyo ko? Sa lahat ng pawis at dugo na inalay ko para makarating si Renato sa kinalalagyan niya ngayon? Umuwi ka na. Iyon lang ang sabi niya. Umuwi ka na. Wala man lang. Kamusta ka, Nay? Wala man lang. Kumain na po ba kayo, Nay? Wala. Para silang mga taong walang puso. Walang pakiramdam. Walang utang na loob. Habang nakaupo ako sa gilid ng kalsada, naghihintay ng masasakyan. Naramdaman ko ang pagkaulila. Nag-iisa ako sa gitna ng malaking syudad. Matanda, mahina, at itinapon ng sariling anak. Pero may isang bagay silang hindi alam. Akala nila, kilala nila ako. Akala nila, ako lang yung matandang probinsyana na walang alam sa mundo. Yung matandang umaasa lang sa padala nila. Nagkakamali sila. Malaki ang pagkakamali nila. Iniisip nila na dahil simple lang ang suot ko, dahil luma ang bag ko, ay wala na akong halaga. Hindi nila alam na bago namatay ang aking asawa, ang tatay ni Renato, may iniwan siya sa akin. Isang lihim. Isang lihim na yaman na itinago namin sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito alam ni Renato. Hindi ito alam ni Angelica. Mayroon akong hawak na mga dokumento. Isang last will and testament at isang bank account na nakapangalan sa akin. Sa loob ng account na iyon ay hindi lang barya, kundi 15 milyong piso, 15 milyong piso at mga titulo ng lupa sa probinsya na ngayon ay naging commercial area na. Oo, tama ang narinig nyo. Mayaman ako. Mas mayaman pa ako kaysa sa inaakala nilang yaman nila sa Taguig. Tinago ko ito dahil gusto kong makita kung paano nila ako mamahalin ng walang kapalit na pera. Gusto kong makita kung aalagaan ba nila ako dahil mahal nila ako bilang ina. O aalagaan lang nila ako dahil may pera ako. Ngayon, malinaw na ang sagot. Mula sa gabing ito, hindi na ako ang kawawang lola na pinalayas nila. Ako na ngayon ang may hawak ng alas. Ako ang may hawak ng kapangyarihan. Ang akala nilang lola na walang magagawa, magiging bangungot nila. Pinahid ko ang aking mga luha. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa bangketa. Hindi ako papayag na tapakan nila ang aking dangal, ang aking dignidad. Hindi ito tungkol sa pera. Aanhin ko ang pera kung wala naman akong respeto. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga magiging apo balang araw. Gusto nila akong mawala? Gusto nila akong patahimikin? Pues, maghanda sila dahil babawiin ko ang lahat. Hindi lang ang pera, kundi pati ang karapatan ko bilang lola. Ang karapatan ko bilang tao. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang nangyayari kapag ginalit mo ang isang inang nagbigay sa iyo ng buhay.
Hindi ako mananahimik. Hindi ako yuyuko. Simula sa araw na ito, ako na ang magdidikta ng laro. Ang luha ko ngayong gabi? Ito na ang huling luha na iiyak ako para sa kanila. Ang susunod na mga luha ay manggagaling na sa kanilang mga mata. Kaibigan, kapatid, anak, apo, kung nararamdaman mo ang sakit na nararamdaman ko, kung naranasan mo na ring maging dayuhan sa sarili mong pamilya, kung may kilala kang tulad ni Renato na nakalimot na sa pinanggalingan o tulad ni Angelica na nagmamanipula ng pamilya, huwag kayong matakot. Hindi kayo nag-iisa. Pakiusap. I-like at i-share ang videong ito. Iparating natin sa kanila na hindi tayo basta-basta itatapon. At gusto kong marinig ang inyong kwento. Saan kayo nanonood ngayon? Taga saan kayo? Luzon? Visayas? Mindanao? O nasa abroad ka ba na nagsasakripisyo para sa pamilya? Mag-comment kayo sa ibaba. Saan kayo nanonood? Basahin natin ang kwento ng bawat isa. Magdamayan tayo. Dahil sa huli, tayo-tayo lang din ang magtutulungan. Ako si Lola Corazon. At ito ang simula ng aking laban. Samahan niyo ako. Pakinggan niyo ang buong kwento dahil hindi kayo maniniwala sa ginawa ko kinabukasan. Nang makita ko ang 72 missed calls sa aking telepono. Magsimula na tayo. Ang desisyon ko na lumuwas ng Maynila ay hindi biglaan. Ito ay dala ng isang matinding kutob, yung tinatawag nilang lukso ng dugo. Ilang gabi na akong hindi makatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ng aking mga apo, si Luningning at si Junjun. Tila ba tinatawag nila ako? Tila ba may gusto silang sabihin ngunit hindi nila magawa? Kaya naman, isang madaling araw, nagpasya ako. Hindi na ako nagpaalam o tumawag. Gusto ko silang sorpresahin. Gusto kong makita ang reaksyon sa kanilang mga mukha kapag nakita nila si Lola na may dalang pasalubong. Nakasakay ako sa bus ng madaling araw. Malamig ang hangin, pero mainit ang pakiramdam ng aking puso dahil sa wakas. Makikita ko na sila. Dala ko ang 2 malaking bayong. Puno ito ng mangga mula sa ating puno sa likod bahay. May suman na niluto ko pa buong magdamag. At may mga laruan na gawa sa kahoy na binili ko pa sa bayan para kay Junjun. Mahaba ang biyahe. Masakit sa balakang. Ang traffic sa EDSA ay parang walang katapusan. Pero tiniis ko ang lahat ng iyon. Iniisip ko na lang na sulit ang pagod kapag nayakap ko na sila. Pagdating ko sa kanilang subdivision sa Taguig, namangha ako. Ang gaganda ng mga bahay. Maluluwag ang kalsada, tahimik at puno ng mga puno. Napakalayo nito sa ingay at gulo ng aming barangay sa probinsya. Ito ang buhay na pinapangarap ko para sa aking anak na si Renato. At masaya ako na naabot niya ito. Huminto ang tricycle sa tapat ng kanilang gate. Isang magandang bahay na may kulay na puti at abo. Moderno, malinis. May swing set sa hardin na tiyak kong paborito ni Luningning. Bumaba ako at inayos ang aking damit. Gusto kong maging presentable para sa kanila. Huminga ako ng malalim. Puno ng pag-asa. Puno ng pagmamahal. Doorbell ako. Ding-dong, narinig ko ang tawanan mula sa loob. Boses iyon ni Luningning. At ang maliit na halakhak ni Junjun. Napangiti ako. Ang sarap pakinggan. Buhay na buhay ang loob ng bahay. Ngunit nang tumunog ulit ang doorbell, biglang tumahimik. Nawala ang tawanan. Narinig ko ang mga yabag ng paa na papalapit sa pinto. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na, makikita ko na sila. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Renato, ang aking anak. Naka-t-shirt at maong. Pero ang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi ito ang inaasahan ko. Wala ang gulat, wala ang tuwa. Wala ang ngiti. Ang nakita ko ay galit. Purong galit at pagkadismaya. Nay? Sabi niya. Pero ang tono ng boses niya ay parang nakakita siya ng multo o ng isang taong may nakakahawang sakit. Anong ginagawa niyo rito?
Pinilit kong ngumiti kahit na parang may bumara sa lalamunan ko. Bumisita ako, anak. Gusto ko kayong sorpresahin. Sobrang miss na miss ko na kayong lahat. Hindi siya gumalaw. Hindi niya binuksan. Nang maluwag ang pinto para papasukin ako. Nanatili siyang nakaharang doon. Parang gwardiya na nagbabantay laban sa isang magnanakaw. Sino ang nag-imbita sa inyo? Ang tanong na iyon. Napakahina ng pagkakasabi niya. Pero parang kulog sa aking pandinig. Sino ang nag-imbita sa inyo? Natigilan ako, anak. Kailangan ba ng imbitasyon ang nanay para makita ang kanyang mga apo? Sa likuran niya, nakita ko ang maliit na ulo ni Luningning na sumisilip. Ang mga mata niya ay puno ng kuryosidad. Lola! Sigaw niya. Akmang tatakbo siya palapit sa akin. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong ibaba ang mga bayong at buhatin siya. Pero biglang sumulpot si Angelica, ang asawa ni Renato. Mabilis niyang hinila si Luningning pabalik. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Ang mukha ni Angelica ay walang emosyon. Malamig, parang yelo. Renato, tawag ni Angelica sa asawa niya. Sabihin mo sa kanya na tatawag na lang tayo kapag maayos na ang lahat. Tumingin ako sa aking anak. Ang anak na pinalaki ko ng mag-isa matapos iwanan ng ama. Ang anak na ipinaglabad ako para makapagtapos. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang estranghero. Nay, sabi ni Renato. Humakbang siya palapit. Napilitan akong humakbang paatras, palabas ng kanilang gate. Umuwi na kayo. Hindi ito magandang panahon. Pero Renato, galing pa ako sa probinsya. Pagod ako, kahit sandali lang. Kahit makita ko lang sila. Sabi ko, umuwi na kayo. Tumaas ang boses niya. Wala kaming panahon para dito. Sino ba kasing nagsabi na pumunta kayo ng walang pasabi? Bastos iyon, Nay. Alam niyo ba yon? Bastos ang manghimasok sa bahay ng may bahay. Bastos? Ako pa ang naging bastos? Sa sarili kong anak? Renato, pinalaki kita. Ito ba ang ganti mo? Tama na ang drama, Nay. Umalis na kayo. At pagkatapos, dahan-dahan, walang pakundangan. Isinara niya ang pinto. Click. Narinig ko ang paglapat ng trangka. Nakatayo ako doon sa kanilang magandang porch. Nasa paanan ko ang mga bayong ng mangga at suman. Dinig ko ang huni ng mga ibon sa mga puno. Ang simoy ng hangin ay presko. Ang ganda ng paligid. Pero sa loob ko, pakiramdam ko ay namatay na ako. Nanginig ang mga kamay ko. Ang dibdib ko ay parang binakbak. Walang laman. Hindi ako kumatok ulit. May natitira pa akong dignidad. Kung ayaw nila sa akin, hindi ko ipipilit ang sarili ko. Pinulot ko ang aking mga gamit. Ang bigat. Mas bumigat pa yata kaysa kanina. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ako lumingon. Dahil alam ko, kung lilingon ako, baka tuluyan na akong bumagsak. Hindi ako dumiretso sa terminal ng bus. Hindi ko kaya. Masyadong masakit ang katawan ko at mas lalo na ang puso ko. Naghanap ako ng murang hotel na malapit. Isang mumurahing lugar na amoy sigarilyo ang mga kurtina. Pero hindi na iyon mahalaga. Kailangan ko lang ng lugar kung saan pwede akong umiyak nang walang nakakakita. Naupo ako sa gilid ng kama. Tulala. Iniisip ko kung saan ako nagkulang. Bakit ganoon ang trato nila sa akin? Ako ba ay naging masamang ina? Hindi naman. Ibinigay ko ang lahat. Ako ba ay naging pakialamerang biyenan? Hindi naman. Lagi akong nagpapaalam. Lagi akong magalang kay Angelica. May mali. Mayroong malaking mali. Ang kutob ko kanina, bago ako umalis ng probinsya, mas lalong lumakas ngayon. Hindi lang ito basta pagiging abala sa trabaho. Hindi lang ito stress. May nangyayari sa loob ng bahay na iyon na hindi ko alam. Dahil sa pagod at sama ng loob. Nakatulog ako nang hindi namamalayan. Nagising ako kinabukasan dahil sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanlaki ang mata ko. 72. 72 missed calls. Lahat galing kay Renato. 72 beses siyang tumawag mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Bakit? Kanina lang ay pinalayas niya ako.
Kanina lang ay ayaw niya akong makita. Bakit ngayon ay halos sumabog ang telepono ko sa dami ng tawag? Binuksan ko ang mga voicemail. Ang una ay galing kay Renato, 11:00 ng gabi. Nay, nasaan kayo? Sumagot kayo. Nag-aalala si Angelica. Ang boses niya. Hindi nag-aalala dahil mahal niya ako. Nag-aalala siya dahil natatakot siya. Panic. Iyon ang naririnig ko. Pangalawang voicemail. Nay, hindi ito nakakatawa. Sabihin niyo kung nasaan kayo. Umuwi na ba kayo sa probinsya? Panglimang voicemail. Nay, sorry na sa nangyari kanina. Bumalik na kayo. Gusto kayong makita ng mga bata. Napatawa ako ng mapait. Gusto raw makita ng mga bata, pero kahapon ay hinila nila si Luningning palayo sa akin na parang may sakit ako. Pinakinggan ko pa ang iba. Sa ika-20 mensahe, boses naman ni Angelica. Mami Carol, ang sabi niya. Ang boses niya ay matamis. Masyadong matamis. Nakakasuka. Mami, sorry po talaga. Stress lang si Renato sa trabaho. Please po, tawagan niyo kami. Gusto naming bumawi. Mahal namin kayo. Muli akong nakinig sa 10 pang mensahe at doon ko napansin. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong, Nay, ayos lang ba kayo? Wala ni isa ang nagtanong, Nay, kumain na ba kayo? Wala ni isa ang nagtanong, Nay, ligtas ba kayo? Ang lahat ng mensahe ay tungkol sa kanila. Tungkol sa takot nila na baka may makaalam sa ginawa nila. Tungkol sa kagustuhan nilang kontrolin kung nasaan ako. Bakit sila natatakot? Binuksan ko ang aking laptop. Matanda na ako, pero marunong ako gumamit ng internet. Nag-search ako. Bakit itinatago ang mga apo sa lola? Signs of controlling wife. Ang daming lumabas. Grandparent alienation. Isolation. Manipulation. Nabasa ko ang mga kwento ng ibang tao. Parehong-pareho sa akin. Unti-unting paglayo. Mga dahilan na walang katuturan. At laging may isang tao na nagmamanipula sa likod. Si Angelica. Naisip ko ang mga nakaraang taon. Sa tuwing kausap ko si Renato, laging nandyan si Angelica sa tabi niya. Sumasagot para sa kanya. Kapag tinatanong ko si Renato, si Angelica ang sumasagot. Kapag gusto kong makausap ang mga kaibigan ni Renato noon, sinasabi ni Angelica na busy sila o kaya ay hindi na sila magkasundo. Inilayo niya si Renato sa lahat, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, at ngayon, sa akin. Tumunog ulit ang telepono ko. Si Renato, pinatay ko ang ringer. Hindi ko sinagot. Kailangan ko ng plano. Kailangan ko ng ebidensya. Hindi ako pwedeng humarap sa kanila na puro emosyon lang. Tatalunin nila ako. Sasabihin nilang matanda na ako at ulyanin. Sasabihin nilang nag-iimbento lang ako. Kumuha ako ng notebook. Isang lumang notebook na dala ko para sana sulatan ng mga resipe para kay Angelica. Pero ngayon, iba na ang isusulat ko dito. Sinimulan kong ilista ang lahat. Petsa, oras, mga pangyayari. Enero 2023. Huling beses na nakausap ko si Renato nang walang nakikinig. Hunyo 2023. Birthday ni Luningning. Hindi ako inimbita. Sabi nila may sakit ang bata, pero nakita ko sa Facebook na may party sila. Ini-screenshot ko ang lahat ng aming conversation. Lahat ng text na puro dahilan. Lahat ng tawag na maikli. Habang ginagawa ko ito, tumutulo ang luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit at sa awa sa aking anak. Ang anak ko ay hindi masama. Siya ay biktima rin. Biktima ng isang asawang nais solohin ang kanyang mundo. Pero nagkamali si Angelica ng kinalaban. Akala niya, isa lang akong mahinang lola mula sa probinsya. Hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ko noong bata pa ako. Hindi niya alam kung paano ako lumaban sa buhay. Isinara ko ang notebook. Ang mga luha ko ay natuyo na. Kung gusto nila ng laro, pagbibigyan ko sila. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako maglalaro ayon sa rules nila. Maglalaro ako ayon sa batas. Paalala, dito magsisimula ang kwento ng isa pang ina. Si Margarita,
Ang kwentong ito ay kadalasang karugtong o kasabay sa mga kwentong buhay na ating napapakinggan. Habang inililibing ko ang aking asawa na si Guillermo, tila nakikisama ang langit sa aking nararamdaman. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang sapatos ko ay puno na ng putik. Ang itim na belo sa aking mukha ay basang-basa. Nakatayo ako sa harap ng puntod. Mag-isa, ang mga anak ko, si David at si Lisa, nauna na silang sumakay sa kanilang mga kotse. Sabi nila ayaw nilang mabasa. Sabi nila ayaw nilang magkasakit. Ni hindi man lang sila naghintay na matapos ang huling dasal. 30 taon kaming nagsama ni Guillermo. Siya ang aking sandalan, ang aking kasangga, at ngayong wala na siya. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng kalahati ng aking pagkatao. Nagmaneho ako pauwi ng mag-isa. Ang biyahe ay tumagal ng halos 1 oras. Walang laman ang isip ko, kundi ang katahimikan ng bahay na uuwian ko. Iniisip ko na pag-uwi ko. Nandoon ang mga anak ko. Hinihintay ako. Baka nagluto si Lisa ng sopas. Baka ipagtitimpla ako ng kape ni David, tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. Kailangan ko sila ngayon. Kailangan ko ang yakap ng pamilya. Pero nang iliko ko ang sasakyan papasok sa driveway ng aming bahay, ang bahay na ipinatayo namin ni Guillermo mula sa aming dugo at pawis, nanigas ako. May nakaparadang malaking truck sa harap at sa porch. Sa mismong tapat ng pinto, nakatambak ang mga kahon, mga pamilyar na kahon, ang aking mga maleta, ang aking mga damit, ang paborito kong lampshade, ang kahon ng mga litrato namin ni Guillermo. Lahat, nasa labas, basa ng ulan. Bumaba ako ng sasakyan. Ang mga tuhod ko ay nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa takot. David! Lisa! Sigaw ko. Bumukas ang pinto. Lumabas si David, kasama ang asawa niyang si Emma at si Lisa. Walang lungkot sa mga mukha nila. Ang nakita ko ay, pagmamadali, Ma, sabi ni David. Ang boses niya ay parang nakikipag-usap sa isang bata. Huwag na po kayong gumawa ng eksena. Anong ibig sabihin nito? Turo ko sa mga gamit ko na nababasa ng ulan. Bakit nasa labas ang mga gamit ko? Si Emma ang sumagot. Nakahalukip-kip siya. Suot ang isang mamahaling itim na damit na parang hindi naman panglamay kundi pang party. Margarita, napag-usapan na namin ito. Mas makabubuti kung sa iba muna kayo tumira. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa inyo. Mag-isa na lang kayo. Hindi nyo ito kayang i-maintain. Napag-usapan? Tumaas ang boses ko. Sino ang nag-usap? Kayo? Kailan? Kanina habang ibinababa ang kabaong ng tatay nyo? Ma, please, sabi ni Lisa. Hawak niya ang kanyang cellphone at nagte-text. Ni hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Para din naman ito sa inyo. Nakahanap na kami ng magandang facility. May mag-aalaga sa inyo doon. Mas safe kayo doon. Facility. Home for the aged. Iyon ang ibig nilang sabihin. Gusto nila akong itapon sa isang bahay ampunan para sa matatanda. Ito ang bahay ko, sabi ko. Matigas. Ito ang bahay namin ng tatay nyo. Naglakad ako paakyat ng hagdan. Kinuha ko ang susi ko, ang susing 30 taon ko ng gamit. Isinaksak ko sa seradura. Ayaw pumasok. Sinubukan ko ulit. Ayaw umikot. Pinalitan nila. Pinalitan nila ang lock ng pinto habang nasa sementeryo ako. Habang iniiyakan ko ang ama nila. Abala sila sa pagtawag ng locksmith para palitan ang susi at ilabas ang mga gamit ko. Tumingin ako kay David. Pinalitan mo ang susi? Kailangan, Ma. Para sa safety, sagot niya. Pero hindi siya makatingin sa akin. Safety? Safety ko o safety ng kasakiman ninyo? Umalis na kayo, Ma, sabi ni Emma. Huwag niyo nang pahirapan ang sarili niyo. Tatawag kami ng Grab para ihatid kayo sa motel ngayong gabi. Bukas dadalhin namin kayo sa facility. Nakita ko ang tingin nila. Tingin na parang isa akong problema na kailangang solusyonan. Tingin na parang wala na akong halaga ngayong patay na si Guillermo. Sa sandaling iyon, may namatay din sa loob ko. Hindi lang asawa ang nawala sa akin ngayong araw. Nawalan din ako ng mga anak. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Tumalikod ako. Bumaba ako sa ulan.
Sumakay ako sa aking kotse. Wala akong pupuntahan, wala akong bahay, pero dala ko ang isang bagay na hindi nila mananakaw sa akin. Ang aking alaala at ang aking galit. Nag-check-in ako sa isang mumurahing motel sa gilid ng highway. Ang kwarto ay amoy luma. Ang kama ay matigas. Naupo ako sa isang sulok. Basang-basa. Nanginginig. Wala na. Ubus na ang luha ko. Ang nararamdaman ko na lang ay pagod. Sobrang pagod. Iniisip ko si Guillermo. Bakit mo ako iniwan ng ganito? Bulong ko sa hangin. Alam mo bang ganito ang gagawin nila? Alam mo bang itatapon nila ako? Bigla kong naalala ang sinabi niya sa akin noong nasa ospital siya. 1 linggo bago siya namatay. Hirap na siyang magsalita noon. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Maggie, sabi niya. Kapag wala na ako, huwag kang magtitiwala agad. Kahit kanino, kahit sa mga bata, noon. Nagalit ako sa sinabi niya. Sabi ko, anak natin sila Guillermo. Mahal nila tayo. Umiling lang siya at may itinuro. Ang lake house, ang library, sa likod ng ating litrato. Sa likod ng ating litrato. Bigla akong napabangon. Ang lake house. Ang bahay bakasyunan namin sa probinsya na luma na at bihirang puntahan. Nakapangalan iyon sa akin. Iyon lang ang tanging property na hindi interesadong kunin ni na David at Emma dahil luma na at malayo sa syudad. Agad akong nagbihis. Kahit gabi na, kahit umuulan, nagmaneho ako papunta sa lake house. Pagdating ko doon, madilim, maalikabok, pero ligtas ako. Dumiretso ako sa maliit na library ni Guillermo. Hinanap ko ang litrato naming dalawa noong anniversary namin, 10 taon na ang nakakaraan. Nakapatong ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Kinuha ko ang frame. Binuksan ko ang likod. At doon, may nahulog na isang maliit na sobre at isang susi, isang tansong susi. Luma na pero makintab pa rin. Sa loob ng sobre, may sulat kamay si Guillermo. Maggie, mahal ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay tama ako. Ibig sabihin ay sinubukan nilang kunin ang lahat sa iyo. Huwag kang matakot. Kilala ko sila. Alam kong ang kasakiman ay pwedeng bumulag kahit sa sarili nating mga anak. Ang susing ito ay para sa isang safety deposit box sa Metrobank. Hanapin mo si Mr. Santos. Ibigay mo ang susing ito. Ang laman niyan ay ang tunay kong testamento at ang insurance policy na ikaw lang ang beneficiary. Hindi nila ito alam. Walang nakakaalam nito kundi tayo lang. Gamitin mo ito. Protektahan mo ang sarili mo. Mahal na mahal kita. Napaupo ako sa sahig. Niyakap ko ang sulat. Umiyak ako. Pero hindi ito iyak ng pagkatalo. Ito ay iyak ng pasasalamat. Kinaumagahan, agad akong pumunta sa bangko. Pagkakita pa lang ni Mr. Santos sa susi. Alam na niya kung sino ako. Dinala niya ako sa isang private room. Inilabas ang kahon. Nang buksan ko ito, nanlaki ang mga mata ko. Hindi lang mga dokumento ang nandoon. May passbook. Isang account na hindi ko alam na nag-exist. Ang laman? 20 milyong piso. 20 million. At ang last will and testament. Malinaw na nakasulat doon. Lahat ng aking ari-arian, bahay, lupa, at pera ay mapupunta lamang sa aking asawa, si Margarita. Walang mapupunta sa aking mga anak hanggat nabubuhay ang aking asawa. Napangiti ako. Isang ngiti na ngayon ko lang ulit naramdaman. Iniisip ni na David at Emma na pulubi na ako. Iniisip nila na wala na akong laban. Na isa na lang akong matandang babae na hihintayin na lang mamatay sa isang facility. Wala silang kaalam-alam. Hawak ko ang alas. Hawak ko ang kapangyarihan. Tinawagan ko ang abogadong nakapangalan sa dokumento, si Attorney Colmenares. Attorney, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Handa na ako. Simulan na natin ang laban. Sa kabilang linya, ramdam ko ang pagtango niya. Hinihintay ko ang tawag niyo, Mrs. Margarita. Humanda sila. Lumabas ako ng bangko. Ang araw ay sumisikat na. Tapos na ang ulan. Tapos na ang pagdadalamhati. Ngayon, panahon na ng paniningil.
Ang unang hakbang ng aking paghihiganti ay hindi sigaw, hindi away, kundi isang piraso ng papel. Kasama si Attorney Colmenares. Inihanda namin ang lahat. Ang last will and testament ni Guillermo, ang mga bank records, at ang titulo ng bahay. Nag-file kami ng kaso. Recovery of possession with damages. Ibig sabihin, babawiin ko ang bahay na akin naman talaga at pagbabayarin ko sila sa sakit na ibinigay nila sa akin. Nang matanggap ni na David at Emma ang subpina o ang sulat galing sa korte, agad silang sumugod sa tinutuluyan kong motel. Rinig na rinig ko ang kalabog sa pinto. "Ma, buksan mo ito!" Sigaw ni David. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo ako doon. Hindi na ako nakayuko. Hindi na ako umiiyak. Nakatingin ako sa kanila ng diretso, mata sa mata. Tumawa si Emma. Isang tawa na puno ng pang-uuyam. "Margarita," sabi niya. Hindi na niya ako tinatawag na, "Mami, ano ito? Nagdemanda ka? Sa tingin mo ba mananalo ka?" May hawak siyang papel. Iwinagayway niya ito sa mukha ko. "Matanda ka na. Ulyanin ka na. Alam ng lahat na na-depress ka simula nang mamatay si Papa. Sasabihin lang namin sa judge na nababaliw ka na dahil sa lungkot na hindi mo alam ang ginagawa mo." Sumabat si David. "Ma, itigil na natin ito. Nakakahiya. Anong sasabihin ng mga kamag-anak natin? Na dinidemanda ng nanay ang sariling anak? Sayang lang ang pera mo sa abogado. Mauubos lang iyan. At sa huli, sa home for the aged pa rin ang bagsak mo. Masakit. Sobrang sakit marinig iyon mula sa anak na pinalaki mo. Pero sa halip na magalit, ngumiti ako. Isang ngiti na nagpatigil sa kanila. "David," sabi ko nang mahinahon. "Emma, ang akala niyo ba ay kilala niyo ako? Akala niyo ba ay mahina ako dahil nanay ako?" Lumapit ako kay Emma. "Sinasabi niyo na ulyanin ako? Pwes, ipapaalala ko sa inyo. Ako ang nagpalaki sa asawa mo. Ako ang nag-budget ng pera namin ni Guillermo para yumaman kami. Ako ang utak sa likod ng negosyo ng tatay niyo habang siya ang mukha." Natigilan si Emma. Nawala ang ngisi sa labi niya. "Tandaan niyo ito," dagdag ko. "Ang perang ginagamit niyo ngayon pang shopping, ang kotseng minamaneho niyo, galing iyan sa pawis ko. At kaya ko ring bawiin iyan hanggang sa huling sentimo." "Baliw ka na," bulong ni David. Pero nakita ko ang takot sa mata niya. "Umalis na kayo," utos ko. "Magkita na lang tayo sa korte. At David, wag mong kakalimutan. Ang susi ng bahay na pinalitan mo, maling pinto ang binuksan mo. Binuksan mo ang pinto ng impyerno." Umalis sila na nagmumura. Pero alam ko na sa loob-loob nila, nagsisimula na silang kabahan. Dahil ang nanay na kilala nila ay patay na. Ang kaharap nila ngayon ay isang babaeng wala nang mawawala. Habang hinihintay ang schedule ng hearing, hindi ako nagmukmok sa kwarto. Payo ni Attorney Colmenares na lumabas ako makihalubilo. Huwag hayaang kainin ako ng lungkot. Pumunta ako sa Senior Citizen Center sa aming bayan. May grupo doon ng mga matatanda na nagkikita-kita tuwing Huwebes. Tinatawag nila itong damayan. Noong una, nahihiya ako. Ang buong akala ko, ako lang ang may ganitong problema. Nakakahiya na ang sarili mong anak ay tinraidor ka. Pero nang maupo ako sa circle at makinig, doon ko nalaman na hindi pala ako nag-iisa. Narinig ko ang kwento ni Lola Rosa. Yung lupa ko sa Batangas, kwento niya habang umiiyak. Pinapirma ako ng anak ko ng dokumento. Sabi niya, application daw sa PhilHealth. Yun pala, deed of donation na. Inilipat na niya ang lupa sa pangalan niya. Ngayon, pinalayas na ako. Narinig ko ang kwento ni Lolo Berting. Ang pensyon ko, sabi niya, laging kinukuha ng manugang ko. Pambili daw ng gatas ng apo. Pero nakikita ko siya, nakabagong cellphone, naka-rebond ang buhok. Samantalang ako, gamot sa high blood, hindi ko mabili. Habang nakikinig ako sa kanila, naramdaman ko ang galit. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanilang lahat. Tayo ang nagpalaki sa kanila. Tayo ang nagpunas ng dumi nila noong sanggol sila. Tayo ang hindi kumain para mabusog sila. At ito ang ganti? Kapag matanda na tayo.
Kapag wala na tayong silbi sa paningin nila, itatapon na lang tayo na parang basura? Tumayo ako sa gitna ng grupo. Hindi tama ito, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig pero puno ng diin. Hindi porket matanda na tayo ay wala na tayong karapatan. Hindi porket mahal natin sila ay hahayaan nating tapakan nila tayo. Tumingin sila sa akin. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata nila. Lalaban ako, sabi ko kay Lola Rosa. Lalaban ako para sa bahay ko. At kapag nanalo ako, ipapakita ko sa inyo na kaya nating manalo, na may batas para sa atin. Hinawakan ni Lola Rosa ang kamay ko. Ang palad niya ay magaspang, puno ng kulubot. Pero mainit. Ipanalo mo ito, Margarita, bulong niya. Ipanalo mo ito para sa lahat ng inang umiiyak ng patago sa araw na iyon. Hindi na lang ako lumalaban para sa sarili ko. Lumalaban ako para sa dignidad ng bawat matanda na binaliwala ng sariling pamilya. Ang kanilang mga kwento ang naging gasolina ko. Mas lalo akong naging desidido. Walang atrasan, 1 linggo bago ang hearing. Tumawag si David, iba na ang tono ng boses niya. Hindi na pasigaw, hindi na mayabang, malambing na. Parang noong bata pa siya na may hinihinging laruan. Ma, sabi niya, miss na miss ka na namin. Pwede ba tayong mag-dinner? Dito sa bahay. Nagluto si Emma ng paborito mong sinigang na baboy. Yung maraming gabi, yung malapot, sinigang. Alam niya na kahinaan ko iyon. Alam niya na sa hapagkainan kami laging nagkakasundo. Sige, sagot ko. Pupunta ako. Pumunta ako hindi para makipagbati, kundi para makita kung ano ang plano nila. Nagdala ako ng maliit na voice recorder. Itinago ko ito sa bulsa ng aking cardigan. Pagpasok ko sa bahay. Ang bahay na pinalitan nila ng susi. Amoy ko ang bango ng ulam. Nakahain na sa mesa. Nandoon si Lisa, si David, at si Emma na nakangiti ng pagkatamis-tamis. Margarita, ang ganda niyo po ngayon, bati ni Emma. Humalik pa siya sa pisngi ko, plastic. Umupo kami, kumain. Panay ang kwentuhan nila tungkol sa masasayang alaala. Naalala niyo po, Ma? Noong nagburakay tayo? Sabi ni Lisa. Naalala niyo po noong graduation ko? Sabi ni David. Pinapaikot nila ako. Ginagamit nila ang emosyon ko pagkatapos kumain. Inilabas ni David ang isang folder. Ma, simula niya. Ayaw na sana naming tumuloy sa korte. Masakit sa pamilya natin ito. Kaya naisip namin, mag-settle na lang tayo. Binuksan niya ang folder. Heto ang agreement. Ibibigay namin sa inyo ang 2 milyong piso at pwede kayong tumira sa condo unit namin sa Makati. Pero ang bahay at ang iba pang pera ni Papa, i-transfer nyo na sa amin. Para hindi na kayo ma-stress sa pag-manage. 2 milyon. Kapalit ng 20 milyon at ng bahay na pinaghirapan namin. Tumingin ako kay Emma. Nakangiti siya. Pero ang mata niya ay nakatingin sa ballpen na iniaabot niya sa akin. Gusto niyang pumirma ako agad. Kinuha ko ang ballpen. Alam nyo, sabi ko habang tinititigan ang papel. Masarap ang sinigang, pero lasang lason. Napatingin sila sa akin. Akala nyo ba, madadala nyo ako sa isang kainan? Binitawan ko ang ballpen. Akala nyo ba, sapat ang 2 milyon para bayaran ang dignidad ko na tinapakan nyo noong pinalayas nyo ako? Ma, makatarungan na iyan, sigaw ni Emma. Nawala ang ngiti niya. Matanda na kayo. Saan nyo gagamitin ang yaman? Mamamatay din naman kayo. Gotcha. Huli ka. Nasa bulsa ko ang recorder. Rinig na rinig ang sinabi niya. Tumayo ako. Tama ka, Emma. Mamamatay din ako. Pero hindi ngayon. At hindi habang hawak mo ang leeg ko. Aalis na ako. At sa susunod na magkaharap tayo, hindi na sa hapagkainan, kundi sa harap ng judge. Naglakad ako palabas. Rinig ko ang pagbasag ng plato sa likuran ko. Nagwawala na si Emma. Pero ako, payapa ang loob ko dahil alam ko, takot na sila. Dumating ang araw ng hearing. Puno ang sala ng korte. Nandoon ang mga kaibigan ko mula sa Senior Citizen Center. Si Lola Rosa, si Lolo Berting. Nandun sila para sumuporta.
Sa kabilang panig, nandoon si David at Emma. Nakasuot at barot saya pa. Mukha silang kagalang-galang. May dala silang sariling abogado na mukhang mahal ang bayad. Nagsimula ang hearing. Ang abogado nila, panay ang atake sa akin. Your Honor, sabi niya, ang kliyente ko ay nagmamalasakit lang. Si Mrs. Margarita ay may history ng pagkalimot. Baka hindi niya naiintindihan ang will. Tumingin sa akin ang judge. Isang istriktong babae, si Judge Valderrama, Attorney Colmenares. Sabi ng judge, may ebidensya ba kayo? Tumayo ang aking abogado. Meron po, Your Honor. Inilabas namin ang alas. Una, ang video footage ng CCTV ng kapitbahay noong araw ng libing. Sa screen, kitang-kita ng lahat, umuulan. Nakatayo ako sa labas at inilalabas ni na David at Emma ang mga gamit ko. Kitang-kita kung paano nila isinara ang pinto sa mukha ko. Nagbulungan ang mga tao sa korte. Grabe naman, walang puso. Pangalawa, ang voice recording noong dinner. Umalingaw-ngaw sa buong korte ang boses ni Emma. Mamamatay din naman kayo. Namutla si Emma. Napahawak siya sa braso ni David. Si David ay nakayuko, hindi makatingin sa akin. At panghuli, ang sulat ni Guillermo. Binasa ito ng judge ng malakas. Alam kong ang kasakiman ay pwedeng bumulag kahit sa sarili nating mga anak. Protektahan mo ang sarili mo, Maggie. Tumahimik ang buong paligid. Tumingin si Judge Valderrama kay David at Emma. Ang tingin niya ay matalim. Mr. David Reyes. Mrs. Emma Reyes, sabi ng judge. Sa loob ng 20 taon ko bilang hukom, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng kasakiman. Hindi lang ninyo niloko ang inyong ina. Tinangka niyo pa siyang alisan ng karangalan. Tumayo si Emma. Sumigaw siya. Hindi totoo iyan! Manipulative ang matandang iyan. Siya ang sumira sa asawa ko. Order in the court! Sigaw ng judge. Pinalabas si Emma ng mga gwardya habang nagwawala. Bitawan niyo ako! Akin ang bahay na yon! Doon, nakita ng lahat ang tunay na ugali niya. Ang maskara ay natanggal na. Humarap ang judge sa akin. Mrs. Margarita Reyes, ang korte ay pumanig sa inyo. Ibinabalik ko ang lahat ng karapatan ninyo sa bahay at sa lahat ng ari-arian. At inuutusan ko ang mga anak ninyo na magbayad ng danyos perwisyos sa halagang 500,000 peso bawat isa dahil sa emotional distress. Pagbagsak ng maso ng judge, tog, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Tapos na, nanalo ako. Tumingin ako kay David. Naiwan siyang mag-isa doon, umiiyak. Tumingin siya sa akin. Ma, pero tinalikuran ko siya. Lumabas ako ng korte, kasama si Attorney Colmenares at ang mga kaibigan ko. Sinalubong ako ng yakap ni Lola Rosa. Nanalo tayo, Margarita. Nanalo tayo. Oo, nanalo kami. Ang hustisya ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa bawat magulang na natatakot lumaban. Tumingala ako sa langit. Guillermo, mahal ko. Nagtagumpay tayo. Tog, isang hampas ng maso. Isang tunog na tumapos sa lahat. Tapos na, sa loob ng ilang segundo, binalot ng katahimikan ang buong korte. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Para bang lahat kami ay huminto sa paghinga. Hinihintay kung totoo ba ang nangyari. Nanalo ako. Tumingin ako sa kisame ng korte. Bumulong ako ng isang maikling dasal. Salamat Panginoon. Salamat Guillermo. Hindi niyo ako pinabayaan. Naramdaman ko ang kamay ni Attorney Colmenares sa balikat ko. Mahigpit. Mainit. Congratulations, Mrs. Margarita. Bulong niya. Nakuha na natin ang hustisya. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila mas magaan. Sa loob ng ilang buwan, pakiramdam ko ay may nakadagan na malaking bato sa dibdib ko. Ngayon, nawala na ito. Lumingon ako sa kabilang panig. Nakita ko si David, ang anak ko. Nakaupo pa rin siya, nakayuko. Ang mga balikat niya ay bagsak na bagsak. Parang pasan niya ang buong mundo. Wala na si Emma. Umalis siya agad matapos siyang palabasin ng mga gwardiya kanina. Iniwan niya si David mag-isa, tulad ng inaasahan ko. Ang mga taong mukhang pera
ay aalis kapag wala ng pera. Tumayo si David. Dahan-dahan. Lumingon siya sa akin. Ang mga mata niya ay pula. Puno ng luha, puno ng pagsisisi. Lumapit siya. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Akmang hahawakan niya ang kamay ko. Akmang magmamano siya. Ma, ang boses niya ay basag. Parang boses ng batang paslit na nadapa at naghahanap ng kakampi. Ma, patawarin niyo ako. Tinitigan ko siya. Ang puso ko, bilang ina, ay gustong yumakap. Gusto kong sabihin na, ayos lang anak, tahan na. Pero ang isip ko, ang isip ng isang babaeng dumaan sa impyerno, ay pumigil sa akin. Hindi pa panahon. Ang tiwala ay parang baso. Kapag nabasag, pwede mong pulutin ang mga piraso. Pwede mong pagdikitin gamit ang glue. Pero makikita at makikita mo pa rin ang mga bitak. At kapag nilagyan mo ng tubig, baka tumulo pa rin ito. Umatras ako ng kaunti. Hindi ko inabot ang kamay niya. David, sabi ko ng mahinahon. Walang galit. Pero may pader. Umuwi ka na. Ayusin mo ang buhay mo. Ma, wala na akong uuwian. Iniwan na ako ni Emma. Wala na rin akong trabaho. Ma, tulungan mo ako. Umiling ako. Hindi kita matutulungan, David. Dahil sa pagkakataong ito, kailangan mong tulungan ang sarili mo. Sa loob ng maraming taon, sinalo ko ang lahat para sa iyo. Pero ngayon, kailangan mong matuto. Pero ma, huwag ngayon, David. Putol ko sa sasabihin niya. Huwag ngayon. Masyado pang masakit ang mga sugat. Hayaan muna nating gumaling. Tumalikod ako. Naglakad ako palabas ng korte. Kasama ko ang mga kaibigan ko mula sa Damayan. Si Lola Rosa, si Lolo Berting. Nakangiti sila. Pumapalakpak sila ng mahina sa labas. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ko. Mainit. Masakit sa mata. Pero napakasarap sa pakiramdam. Ito ang pakiramdam ng kalayaan. Lumipas ang ilang buwan. Hindi ako bumalik sa malaking bahay sa Maynila. Ibinenta ko ito. Masyadong maraming multo sa bahay na iyon. Multo ng mga masasayang alaala na naging mapait. Multo ng araw na pinalayas ako. Ayoko nang tumira sa lugar na nagpapaalala sa akin ng sakit. Ang perang nakuha ko mula sa pagbenta ng bahay, kasama ang 20 milyong piso na iniwan ni Guillermo, ay inilagay ko sa bangko para sa aking pagtanda at para sa kawang gawa. Pinili kong tumira sa Lake House. Sa probinsya, dito. Tahimik. Payapa, tuwing umaga. Gumigising ako ng 5:00. Nagtitimpla ako ng kape. Yung barako. Yung matapang, nauupo ako sa veranda habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng lawa. Ang simoy ng hangin ay presko. Amoy damo, amoy lupa, wala nang sigawan, wala nang mga abogado, wala nang takot na baka palayasin ako anumang oras. Ang bahay na ito ay akin, at walang makakakuha nito sa akin. Minsan, pumupunta dito si Lola Rosa, nagdadala siya ng kakanin. Nagkukwentuhan kami buong hapon. Tumatawa kami hanggang sumakit ang tiyan namin. Margarita, sabi niya minsan, masaya ka ba? Tumingin ako sa malayo, sa lawa na kumikinang dahil sa sinag ng araw. Oo, Rosa, sagot ko. Masaya ako. Hindi dahil nanalo ako sa pera, kundi dahil nahanap ko ulit ang sarili ko. Noon, ako lang si Mrs. Reyes, ang asawa ni Guillermo, ang nanay ni David at Lisa. Lagi akong para sa iba. Ngayon, ako na lang si Margarita, at sapat na iyon, nabalitaan ko ang nangyari kay Emma. Gaya ng sabi sa kasabihan, ang gawa sa bula, mawawala din na parang bula. Nalaman ng kumpanya niya ang ginawa niya sa akin. Naging viral ang kwento sa social media. Tinanggal siya sa trabaho. Ang mga kaibigan niyang sosyal, iniwan din siya. Ngayon, balita ko ay umuwi siya sa probinsya nila. Walang pera, walang asawa, walang dangal. Si David naman, isang hapon, may kumatok sa pinto ng Lake House. Pagbukas ko, si David, ibang-iba na ang itsura niya. Payat, maitim, nakasimpleng t-shirt at maong. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang kayabangan.
May dala siyang isang supot ng pandesal. Ma, bati niya. Nakayuko. Napadaan lang po ako. Baka gusto niyo ng merienda. Hindi siya humingi ng pera. Hindi siya humingi ng tulong. Inabot niya lang ang pandesal. At akmang aalis na. David, tawag ko. Huminto siya. Pasok ka muna. Magkakape tayo. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya. At pagkatapos, isang maliit na ngiti, ngiti ng pasasalamat. Naupo kami sa veranda. Tahimik, walang masyadong salita. Hindi kami nag-usap tungkol sa nakaraan. Hindi kami nag-usap tungkol sa kaso. Kumain lang kami ng pandesal. At uminom ng kape. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na unti-unting naghihilom ang sugat. Hindi pa magaling, pero hindi na dumudugo. Natututo na siyang tumayo sa sarili niyang paa. Nagtatrabaho siya ngayon bilang clerk sa isang maliit na opisina. Maliit ang sweldo, pero marangal. Sabi niya sa akin bago siya umalis, "Ma, patawad kung naging mahina ako. Patawad kung hinayaan kong diktahan ako ng iba. Pangako, babawi ako." Tumango lang ako. "Hihintayin ko ang araw na iyon, anak." Nagmano siya. At sa pagkakataong ito, hinayaan ko na siyang humalik sa kamay ko. Naramdaman ko ang basa sa aking palad, ang luha ng aking anak. Gabi na. Nakaupo ako sa tumba-tumba. Hawak ko ang litrato ni Guillermo. "Mahal," bulong ko. "Ayos na ang lahat. Huwag ka nang mag-alala." Tumingin ako sa mga bituin. At naisip ko kayo. Kayong mga nakikinig sa akin ngayon. Mga kapwa ko lola. Mga kapwa ko lolo. Mga magulang na nagbigay ng lahat. Makinig kayo sa sasabihin ko. Huwag na huwag niyong ibibigay ang lahat hanggang sa wala nang matira sa inyo. Mahal natin ang ating mga anak. Oo, ibibigay natin ang buhay natin para sa kanila. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan nating tapakan nila ang ating pagkatao. Ang pagmamahal na walang respeto ay hindi pagmamahal. Ito ay pang-aabuso. Huwag kayong matakot na magtira para sa sarili niyo. Hindi iyon pagiging madamot. Iyon ay pagiging matalino. Magtabi kayo, kahit kaunti, para sa inyong pagtanda, para hindi nyo kailangang manlimos ng atensyon o pagmamahal. At kung sakaling dumating ang araw na maramdaman niyo ang naramdaman ko, ang sakit ng pagtataksil, ang lamig ng pag-iisa, huwag kayong susuko. Tandaan nyo, ang uban sa ating buhok ay hindi simbolo ng kahinaan. Ito ay simbolo ng ating karanasan. Ang kulubot sa ating balat ay mapa ng ating pinagdaanan. Mas matatag tayo kaysa sa inaakala nila. Mas matatag tayo kaysa sa inaakala natin. May batas, may Diyos, at may hustisya. Tingnan niyo ako ngayon. Ako si Margarita. Minsan nang pinalayas, minsan nang tinawag na baliw, minsan nang inakalang wala nang silbi. Pero heto ako, nakatayo, buhay, at malaya. Ang bagyo ay dumaan. Winasak nito ang bubong ng bahay ko. Pero hindi nito nawasak ang haligi ng pagkatao ko. At ngayon, tapos na ang ulan, ang nakikita ko na lang ay ang pagsikat ng araw. Ang ganda ng umaga. Panahon na para magpahinga. Panahon na para maging masaya. Kaya sa inyo na nanonood, yakapin nyo ang inyong sarili. Mahalin nyo ang inyong sarili dahil sa huli, ang tanging taong hindi mangiiwan sa inyo ay ang sarili nyo. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli. Ito ang inyong Lola Margarita. Nag-iiwan ng paalala. Ang dangal ay hindi hinihingi. Ito ay ipinaglalaban. Magandang gabi sa inyong lahat. At pagpalain tayo ng may kapal.